O ayan, sa lahat ng mga OFW solo parents, marami nagtatanong, nag-i-inquire sa akin, paano ba mag-apply, ano may mga requirements, ano ba yung kukunin, ano ba yung pwede ko makuha. Ito na po yung kasagutan ng ating mahal na Congressman Bernadette Herrera. Sige, panoorin muna natin yung full video. Tara, let's go. Ano-ano nga ba ang mga dokumentong kailangan i-submit ng solo parent? Kailangan nyo panoorin ang video na ito. Nababasa ko po ang mga comments ninyo sa inyong mga tanong kung ano-ano nga ba ang mga dokumentong kailangan ipasa sa mga Social Services Department ng inyong LGU para kayo ay kilalanin bilang solo parent. Number 1, syempre, birth certificate ng inyong mga anak. Number 2, sinumpaang salaysay ng solo parent na siya ay nag-iisang nagtataguyod sa anak at wala siyang kinakasama o co-parent. Number 3, sinumpaang salaysay ng barangay official na nagpapatunay na ang aplikante ay residente ng barangay na may 6 months na at ang mga anak ay nasa kanyang pangangalaga at suporta. Number 4, karagdagang dokumento para sa mga sumusunod. Kung ikaw ay biktima ng rape, kailangan mo ng sinumpaang salaysay ng reklamo at medical record ng insidenteng ito. Kung ikaw naman ay namatayan ng asawa, kailangan ng marriage certificate at death certificate ng inyong asawa. Kung ang inyong asawa naman ay nakakulong, kailangan ng marriage certificate at katibayan ng pagkakakulong mula sa ehensya na may hawak sa inyong asawa. At kung ang asawa mo ay may physical or mental disability, ang kailangan isubmit marriage certificate or sinumpaang salaysay na nagpapatunay ng pagsasama, medical records, medical abstract, or katibayan ng pagkakalagay sa National Center for Mental Health or anumang pagamutan dahil sa kanyang disability. Ang mga records ay dapat nakuha ng hindi hihigit sa 3 buwan bago sa pag-apply ng Solo Parent ID. Maaari din pong maging katibayan ang PWD-ID ng inyong asawa. Kung ikaw ay legal o de facto na hiwalay sa inyong asawa. Kung legal, isubmit ang marriage certificate at ang utos ng hukuman na legal na kayong hiwalay or annulment papers or divorce papers. Kung ikaw naman ay de facto separated, kailangan ng sinumpaang salaysay ng 2 taong walang interes sa usaping ito na nagpapatunay na kayo ay totoong hiwalay na ng inyong asawa. Kung ikaw naman ay annulled na or divorced na, kailangan mo mag-submit ng marriage certificate na may tatak na walang bisa ang kasal or utos ng hukuman ng pagwawalang bisa ng kasal or pagkilala ng hukuman sa foreign divorce. Kung ikaw naman ay inabandona, marriage certificate o sinumpaang salaysay ng 2 taong walang interes sa usapin na magpapatunay na ikaw ay inabandona. At police or barangay record na nagpapatunay na ikaw ay inabandona. Kung ikaw naman ay asawa or kamag-anak ng low or semi-skilled na OFW, kailangan mo mag-submit ng additional requirement na marriage certificate or kahit anong katibayan na nagpapatunay ng inyong relasyon. Kontrata ng OFW galing sa POEA or similar na dokumento. Kopya ng passport ng OFW na nagpapakita na 1 taon na siyang abroad. Katibayan na hindi lalagpas sa 250,000 pesos ang sweldo ng solo parent applicant. Kung ikaw ay nanay or tatay na hindi kasal pero ikaw ang nag-aalaga sa inyong anak, kailangan mo mag-present ng CENOMAR or Certificate of No Marriage. Magandang balita, kausap ko ang PSA at hinihingi ko na sana libre na ang CENOMAR para sa mga solo parents. Kung ikaw naman ay legal guardian, adoptive or foster parent na may kaukulang dokumento galing sa tamang ahensya ng gobyerno, katibayan ng guardianship, adoption, or foster parent na galing sa tamang ahensya ang additional requirement na kailangan mong ibigay. At kung ikaw naman ay kamag-anak na nasa 4th civil degree of consanguinity or affinity, kailangan mo magsabit ng katibayan ng pagkamatay, pag-abandona, o pagkawala ng matagal ng panahon ng mga magulang ng batang inaalagaan mo. At katibayan ng pagiging kamag-anak ng solo parent applicant. Kung ikaw ay buntis na babae, kailangan mo ng medical records na nagpapatunay ng iyong pagkabuntis. Naku, medyo madami-dami po ito. So, I hope na intindihan nyo ha, napakinggan nyo. Okay, bago kayo mag-comment, ano yung kailangan, anong requirements, panoorin nyo na yung video. Okay, so,
Kung gusto niyo naman kaalaman regarding sa solo parent, i-follow niyo po si Congressman Bernadette Herrera. Okay? Marami po pwede kayong magtanong. Okay? At regarding naman sa mga OFW, kung may mga tanong kayo, pwede niyo i-follow yung aking YouTube channel, OFW Pinoy TV. Doon po ako gumagawa ng content, doon po ako sumasagot ng mga question nyo related sa OFW. Bago kayo mag-comment, saan mag-apply, anong requirements, pinapanood ko na sa inyo yung video. I hope naintindihan nyo. God bless and bye-bye.